Morning. Talagang English speaking talagang. Magandang umaga rin po sa mga kapatiran po natin na nanonood sa kanilang mga tahanan na naka-online. God bless you. Shalom. At nawa, 100% po nating ibigay yung ating pag-iisip, yung panahon po natin sa ating Panginoon habang tayo po ay nanonood o nakikinig po sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Iba po yung nandito at saka yung nasa tahanan. Sa tahanan po, aminin po natin o hindi, divided po ang natin, ang attention po natin. Pag gusto mong magkape, iiwan mo muna yan. Naririnig ko naman eh. Yan po, mga temptation. Mamaya po, pag-aaralan natin yan. Sa buong pong September, ang ating pong topic ay Fighting Faith. Sino pong nag-i-enjoy sa mga messages ng ating Panginoon? Enjoy na enjoy po tayo at lagi ko po sinasabi, akmang-akma sa bawat panahon na nangyayari sa atin. Yung mga messages po na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen po ba? Akmang-akma. Ano po? 100%. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, Pastor, makanyang ko. O di kasi, pakiramdaman mo ang pasibayo rin message. Pota niyang atsuka king Kilub Church, isip mo yung isip mo, lumilipad. Ano? Kasi ganyan po ang mga pamamaraan ng kaaway. Kaya po kailangan natin ipaglaban yung ating pananampalataya. First Sunday po ng September, ang ating naging topic ay tungkol po kung paano natin paglabanan ang takot. Fight fear. Ano po? Paano po natin paglabanan ang takot? Sigurado po ako, ngayon, naging malinaw sa atin kung bakit dapat natin paglabanan ang takot. Unang-una, ang sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, God has not given us. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kung hindi espiritu ng ng kapangyarihan, ng pag-ibig. Ano yung kapangyarihan na yan? Yung nasa sa inyo po ngayon. Ang banal na espiritu. Bakit pag-ibig? Bakit yung pag-ibig? Kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Self-discipline. Ano yung self-discipline na yan? Kung paano mo didisiplinahin ang salita po, ang sarili po natin ayon sa salita ng Diyos. Kung paano mo ito i-meditate para hindi, ako uulit-ulitin ko po, para hindi po tayo tinatawan-tawanan ni Satanas. Para hindi po tayo pinaglalaruan ni Satanas. Alam po ninyo yung sinasabi kong pinaglalaruan? Yung napakadali mong bumigay sa bawat mga tukso, mga pagsubok. Pero alam mo, meron kang isang Diyos na buhay. Pero bakit nagiging talunan ka? Dahil nga hindi mo dinisiplina yung sarili mo sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit po namin lagi nating naririnig itong mga verses na ito? Dahil ito po yung akma sa atin ngayong panahon na ito. Ito po yung kailangan natin. Ito po yung vitamina na dapat magbigay ng kalakasan, ng katatagan sa ating pananampalataya. Hindi po sapat yung araw-araw, kahit na araw-araw yung pananambahan natin dito na dumadalo po ang bawat isa't isa sa atin. At pagkatapos walang nangyayari sa spiritual nating kalagayan. Hindi nagle-level up yung ating spiritual. Yung spirito po natin. Dapat nagmamature po tayo bilang tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Amen po ba? Sayang yung mga panahon na pinupunta natin dito kung hindi po natin binibigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos. Pagdating po ninyo, nasa bahay pa lang kayo. Kung papunta pa lang kayo dito, lagi ninyong hingiin. Kahit na nagdi-devotion kayo, yung godly wisdom, godly knowledge, godly understanding. Dahil ang salita ng Diyos ay spiritual.
Ang pwede lang umintindi nito, umunawa nito, yung na born again, na bago yung kanyang espiritu, na buhay yung espiritu niya. Yun lang po ang pwede. Kaya nauunawaan po natin dahil na born again yung espiritu natin. Spiritual po ito. Yung nabubuhay sa physical, sa laman. Laman po yan. Kaya nga gusto ng laman eh. Pero kapag ikaw ay na-born again, nabago, nabuhay muli yung espiritu mo, natural, ang nanaisin ng iyong espiritu ay mga salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat po ipaglaban natin. Huwag tayong matakot. Ano ho ba yung kinanta natin kanina? Napakaganda po ng bawat sentence, bawat words. Ano ba ang sabi ng Diyos sa atin? Ano ba yung sinabi ng Diyos sa iyo? Nung na-born again ka, nung nalaman mo ang katotohanan, ikaw ay anak anak ka ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Ano ang sabi niya? Tayo ay matuwid. Dahil kanino? Dahil ba sa ating mga ginawang mga mabubuti? Dahil ba sa ating kakayanan? Ano? Paano tayo naging matuwid sa harapan ng Ama? Sa pamamagitan ni Jesus. Amen po ba? Dapat nauunawaan po natin ito. Ganap nating nauunawaan. Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa't isa sa atin? Dapat nauunawaan po natin ito para hindi tayo pinaglalaruan ng kaaway. Amen po ba? Ano ang sinabi doon sa inaawit natin? Meron tayong authority na pinagkalaob ng Diyos. Authority for what? Kung alam po ninyo yung lagi nating naririnig, babanggitin ko uli. Yung 1 John 4:4, greater is He that is in us, within us. Sino yun? Ang ating Panginoong Hesus. Ang banal na Espiritu. Kesa sa hari ng mundong ito. Panghawakan po natin yun. Paniwalaan po ninyo. Naniniwala ba kayo na mas higit na makapangyarihan yung nasa sa inyo pagbuhat ng tinanggap ninyo ang ating Panginoong Hesus-Kristo? Dapat wag po ninyong i-entertain yung condemnation na laging ibinabato ng kaaway sa atin. Kapag nagkasala ka, lalo na hindi mo sinasadya, sabihin natin, sinadya mo na. Ang gusto lang makita ng ating Panginoong Hesus ay magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa Kanya. Hindi ka na niya i-condemn, hindi niya sasabihin sa iyo, paulit-ulit ka, matigas ang ulo mo. Hindi ba po napag-aralan natin ang mga susi ay pinagkaloob sa atin sa Matthew chapter 16? Yung mga susi, ang daming klaseng susi niyan, nasa sa atin kung paano po natin gagamitin yan sa buhay po natin. Amen po ba? At, ano po ang sinabi? Kapag binubuksan natin ang ating bibig, ang ating mga labi, ano ang nangyayari? Bakit nadidemolish ang mga strongholds? Dahil sa mga salita ng Diyos na lumalabas sa ating bibig. Kaya dapat alam natin ang salita ng Diyos. To fight fear, ang kailangan po natin, salita ng Diyos. Amen po ba? Next, the following Sunday, ang ating pong naging topic ay fight unbelief. Tandaan po natin, kapag ang fear pumasok po sa atin, in-entertain po natin ang fear, sisirain niya yung belief. Yung pananampalataya, yung faith natin sa ating Panginoon. Parang virus po yan. Na unti-unti sinisira niya, kinakain niya yung pananampalataya mo. Hanggang hindi mo namamalayan, nanginginig ka na ngayon sa takot. Hanggang hindi mo namamalayan na yung palang pananampalataya mo, mahina na. Nabuwag na ni Satanas. Fight unbelief. Anong sabi dyan? You cannot please God without faith. Hindi natin pwede pong sabihin na hindi lahat
by faith. Lahat po by faith, except ang mga kasalanan na nangyayari. Lahat po by faith tayo. Naniniwala kayo na may hangin. Nananampalataya kayo. Naniniwala tayo na ang hangin ay nagmumula sa Diyos. Yung hindi naniniwala, bahala po kayo. Baka tanggalin ng Diyos yung hangin na yan sa inyo. Amen po ba? Hindi natin nakikita yan. Nararamdaman natin, nararanasan natin sa buhay po natin. Araw-araw yan, 24/7. Walang tigil. Unbelief. Number 1 po ngayon yan sa kasalukuyan. Bilang mga mananampalataya, dapat ito po, kaya po ako, sabi ko, Lord, nawa kaming lahat, ang buong kongregasyon ng Calvary Temple, even yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan, o yung first time na makarinig ng mensahe mo, Lord, buksan namin ang aming mga puso't isipan. Hihingi kami ng karunungan, yung pang-unawa, yung tunay na maunawaan namin, yung tumitimo sa puso namin, yung ano po, didikit, ano po, sa aming isip, na kahit anong gawin ni Satanas, hindi niya pwedeng tanggalin. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, kapag dumarating na po yung fear, yung unbelief, tandaan po ninyo kung ano yung kinanta natin at kung ano ang salita ng Diyos. Luke 10:19. Yung sa 2 Corinthians po, yung chapter 10, verse 3 up to 5, mamaya po, nandyan yan. Binigyan tayo ng authority. Kaya doon sa kanta natin, yung authority natin, pag binuksan yung bibig natin, ang salita ng Diyos ang ginagamit natin. Lahat ng mga pader, kung anuman klaseng pader yan sa buhay mo, nawawasak, nadudurog. Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Just believe. Maniwala lang po kayo. Paniwalaan ninyo 100%. Mga kapatid, kung minsan nalulungkot po kami kapag nakakarinig kami, Pastor, makanyan po, makanyan. Dimdamongan, narinig mo ba lahat ang mga mensahe? Pinakinggan mo ba ng mataimtim sa iyong puso, sa iyong kaisipan ang mga salita ng Diyos? 5 buwan na po tayo na napapakaganda. Hindi ko sinabing hindi maganda yung mga nakaraan. Napakaganda. Very powerful ang bawat messages ng ating Panginoon sa bawat isa't isa sa atin. Dapat may nangyayari sa bawat isa't isa sa atin. Dapat nagiging matatag na ang ating pananampalataya. Hindi na tayo dapat tinatawanan o pinaglalaruan ni Satanas. Amen po ba? Kaninang nananalangin tayo, yung mga pinanalangin natin, dapat puro nag-a-agree tayo doon. Sinasabi natin, Amen. Dahil sa pag-a-agree po ng bawat isa't isa sa atin, there is power. Amen po ba? Ugalayin po natin na kapag may nananalangin dito, meron tayong dinudulog sa ating Panginoon. Nag-a-agree po tayo sa lahat ng panalangin. Mahirap po bang sambitin ang Amen? Mahirap po ba? Mabigat ba sa kalooban natin? O may pumipigil sa atin? Dapat yan pa ang isa na dapat nating ma-overcome. God has given us the authority. Kapag gano'n ang nararamdaman mo, i-rebuke mo kaagad. You have the power, divine power to demolish strongholds. Tandaan po natin yan. Amen po ba? Mag-umpisa na ako po sa susunod na introduction. Alam po ninyo bakit po namin binibigyan ng diin ito? Kasi kung hindi po namin bibigyan ng diin ito ng paulit-ulit, sayang lang po yung pagpupunta natin dito. Kaya ini-encourage ko po kayo. Ini-encourage namin kayo. Tuwing pupunta kayo dito, dapat handa ang puso ninyo, ang kaisipan ninyo, para tanggapin, masakit man yan
na maririnig ninyo, pero makapagbibigay ng kaginhawaan sa inyong kaluluwa. Amen po ba? Kaya ugaliin po natin. Maging zealous tayo. Maging tunay tayo. Maging tapat tayo. Maging masidhi ang ating pananampalataya. Sa panahon na ito, nakikita natin kung sino na yung mga napipili o nakikita na tunay na mga mananampalataya. Nakikita natin kung sino yung mga mahihina. Nakikita natin ang sarili natin, saan tayo mahina. Kaya nga, kumpleto lahat ang messages ng binibigay ng ating Panginoon sa araw-araw. Itong 5 buwan na ito, nasa sa atin na lang po. Kaya nga po may kasabihan, sabi, life is not a series of chances, it is a series of choices. It is our choice. It is your choice. Ask God, humingi po tayo ng discernment. Si Solomon, yan ang hiningi niya. Wisdom, godly wisdom to discern what is right from wrong. Kaya, dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Kung hindi natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos, yari tayo sa fear, sa unbelief. At sa umaga pong ito, yung ating pag-aaralan naman ng mensahe ng ating Panginoon, fight temptation. Paglabanan mo ang tukso. Sa atin po, nauunawaan natin, lagi kaagad sumasagi sa ating kaisipan. Kapag sinabing temptation, temptation saan? Temptation sa babae. Immorality kaagad po yan. Ano pa yung mga klaseng temptation? Ang tandaan po ninyo, hindi lang po yun ang tukso. Yung tukso lang po na may nagsasabi sa iyo, huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang pumunta sa church. Baka yung mga makasalamuha mo dyan sa labas, lalo na kapag nagko-commute ka, baka may COVID diyang mga yan. Temptation po yan. Ano ang gagawin mo ngayon? Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, kung hindi mo pinaninindigan ang salita ng Diyos, kakainin ka nga noong fear na yan, yung unbelief na yan. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon na taang bahay sa bahan na ito, hindi huminto, hindi nagsara. Kung ano man diyang mga naririnig natin. Hindi tayo na-overcome ng fear, ng unbelief. Tumayo po tayo. Tinayuan natin ang salita ng Diyos. Alam po natin, kapag sinabi ng ating Panginoon na kasama ninyo ako, hindi ko kayo iiwan, 100% na kumbinsido tayo. We believe. Amen po ba? Naniniwala kayo doon? Kaya hanggang ngayon, hindi tayo nagsara. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Yung mga trabaho ninyo, yung mga business ninyo, pinagpala ng Diyos. Maniwala ka lang, kapatid. I-overcome mo, gamitin mo, buksan mo ang bibig mo. Napaka-tindi po nung inawit natin na yon. Kung iintindihin mo ang bawat salita na nakasulat mo. Kaya pag umaawit po tayo, unawain po natin yung bawat kinakanta na po natin. Isa puso po natin. Totoo po yung mga kanta na yun. Amen po ba? Lalong-lalo na ang salita ng Diyos. Ano po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13 about fighting temptation? Ang sabi po dito, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami muli sa binigay mong pribilehiyo, Panginoon. Privilege, Panginoon Diyos. Opportunity, Panginoon. Upang muli magkakasama-sama kami, Panginoon. Napurihin ka, sambahin ka,
Pasalamatan ka sa iyong katapatan at kabutihan sa bawat isa't isa po sa amin. Ama, salamat po dahil nagising kami na wala kaming karamdaman, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong proteksyon, sa inyong pag-iingat. At kung, Panginoon, meron man na may karamdaman sa aking mga kapatid, pasasalamatan ka pa rin namin dahil sila ay magaling na. Yan ang sabi mo sa iyong salita sa Isaiah 53 verse 5, Panginoon Diyos. By your wounds, by your stripe, we are healed. Lord, salamat po. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kapayapaan na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa proteksyon ng iyong banal at makapangyarihan na dugo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng katatagan sa bawat isa't isa po sa amin. Panginoon, salamat po. Salamat sa lahat ng aking mga kapatid na naririto sa iyong bahay-sambahan. Panginoon, salamat sa pag-iingat mo sa kanila, Panginoon Diyos. Panginoon, hayaan mo na ang iyong mensahe sa umagang ito ay tumimo, Panginoon Diyos, sa aming mga puso't isipan. Panginoon, binubuksan po namin, bukas na bukas ang aming mga puso't isipan para tanggapin ang iyong makapangyarihan buhay na salita, Panginoon Diyos. Lord, tumilos po kayo sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos. Gusto naming maranasan ang iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Kung meron man sa amin ang dumaraan sa mga mabibigat na problema, mga pagsubok, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita na lumapit kami sa iyo. Ibigay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito dahil ang iyong pamatok ay magaan, Panginoon Diyos. Matuto kami, Panginoon Diyos, sa mga salita mo, Panginoon. Panghawakan po namin, Panginoon Diyos. Kung sino man po sa amin, Panginoon, sa kalagitnaan na ito, even sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, nang hihina ang kanilang mga espiritual na relasyon sa inyo. Lord, ngayon pa lang, sinusuway ko na, Panginoon Diyos, ang gawain ni Satanas sa buhay po nila. In the mighty name of Jesus, maunawaan nila, maintindihan nila, meron silang kapangyarihan, Panginoon Diyos, para itaboy nila ang espiritu, Panginoon Diyos, ng panghihina na ito sa kanilang espiritual. Lord, paalala po ninyo sa kanila na minahal mo, mahal na mahal mo sila, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po. Panginoon Diyos, lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo, ang siyang magiging salita ko lamang, Panginoon Diyos. At ikaw lang ang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. At wala na pong iba. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po. Amen. Amen. Ang sabi po ng binasa natin sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Lahat po ng mga pagsubok, mga problema, mga tukso, tandaan po natin, wala pong bago dyan. Kahit ng kapanahunan po ng ating Panginoong Jesus, nandyan na po ang lahat ng mga tukso na yan, yung mga problema na yan. Kaya walang bago. Tama lang ang sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes po, na walang bago sa ilalim ng langit o ng araw na ito. Ang lahat po, luma, paikot-ikot lang yan. Umiikot lang po yan. Kaya hindi natin masasabi na bago na naman ang problemang ito. Ano po ang sinasabi dito? Ay yung experience, pag ating nararanasan ito, ano ang sabi niya? God is faithful. Lagi po nating itanim yan sa ating isipan. Ano man yung pinagdaraanan ninyong mga tukso problema, pagsubok, tandaan ninyo kaya ninyo nakilala ang ating Panginoong Jesus dahil tapat siya, mahal ka niya. Ayaw kanyang mapahamak. Yan ang lagi nating isiksik. Hindi yung sa isipan po natin, hindi yung sinasabi ni Satanas. O yan, yan ang nilyari kaya kasi may born again ka. Rebuke! Demolish! You have the power, the divine power, mga kapatid. Huwag kang magpatalo. Huwag kang manghina. Kung nanghihina ka, i-rebuke mo kaagad. Amen po ba?
Ito po yung sinasabi, tapat po ang Diyos natin. Hindi niya tayo pababayaan. It's up to you. Nasa sa atin lang po, mga kapatid. Kung paano, kung gusto ninyong kumilos ng 100%, ang ating Panginoong Hesus sa buhay po natin, nasa sa atin yan. Nasa sa inyo po yung susi. Amen. Kaya nga po dito, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Hindi niya hahayaan na itong mga problema na ito ay higit na mas makapangyarihan sa iyo. O lalamunin ka ng problemang ito. Hindi po. Kaya nga, God is faithful. Sinabi niya doon sa una pa lang. Amen po ba? Kaya nga hindi niya tayo bibigyan o hindi niya tayo binibigyan. Binibigyan niya po ng kapahintulutan si Satanas. Para makita po, para ma-prove natin na mali si Satanas. Amen po ba? Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo ito. Tandaan po ninyo yung 1 John 4:4, Luke 10:19, Matthew chapter 16, 2 Corinthians 10:3, 5. Ang dami pong salitahan ng Diyos. Isaiah 54:17. Kahit isa lang dyan, ang inyong i-memorize, yan ang lagi ninyong sabihin kay Satanas. Iiwang ka na ni Satanas. Alam niya, hindi ka na niya matitinag. Amen po ba? Ano ba po ang sinasabi? When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Hindi ba napaka-dapat ng Diyos? Bibigyan kanya ng pamamaraan. Ipakikita niya sa iyo yung pamamaraan. Kung paano ka makaahon, kung paano mo mapagtagumpayan ang mga tukso, ang mga problema, ang mga pagsubok na yan. Nasa sa atin po yan. Ayan o. Ayan. Eh hindi na nga tayo nagdadala ng Bible ngayon eh. Nasa cellphone na lang. Tapos kinakatamaran pa natin basahin. Nasa cellphone na lang. Hindi na nga tayo nagdadala. Hindi na katulad noong 80s, 90s, 70s, 80s, 90s. Ang lalaki ng mga Bible na dala po namin. Kaya nung nagbigay ang mga Gideon ng mga Bible, yung New Testament, yung nabubulsa mo dito, na nalalagay mo sa ano? Sa pocket mo. Eh ngayon, cellphone na po. Kinatatamaran pa natin. Nandyan po yung susi, yung sinasabi dyan. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Kung may cellphone mo, mamasa ka sa salitahan ng Ginoo. Hindi po yung kaagad i-entertain mo yung mga negative na binabato ni Satanas sa inyo. Amen po ba? Kaya yung mga nakaraan po nating messages, ano po ang sabi dyan? Dapat nag-generate tayo ng liwanag. Kapag may problema ka, dapat lalo kang nag-generate ng liwanag. Lalo pang nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Sa atin. Amen. May siyako po ata? Nasiyako ba kayo? Alam po niyo sa tagal nating mga mananampala, dapat wala na pong gatas. Talagang karne na po ang kakainin natin ngayon. Ngunguyain po ng bawat isa't isa sa atin ang salitahan ng Diyos. Hindi kami ang ngunguya, kayo mismo. Amen po ba? Hindi namin kayo gagawing bata, baby sa salitahan ng Diyos. Panahon na para maunawaan po ninyo, maunawaan natin na hindi biro-biro ang pagpunta natin dito. Hindi natin pwedeng sabihin na, para sabihin lang natin sa sarili natin na nagsimba ako, nakinig ako ng message, tapos walang nangyari sa iyo. Hindi po ganyan. Rebuke mo yung spirito na yan. In the mighty name of Jesus. Yang kaguluhan na pinagkakaloob o binibigay ng kaaway na habang nakikinig ka ngayon, lumilipad ang iyong kaisipan. I-rebuke mo in the mighty name of Jesus. Demolish that strongholds.
demolish yung yung foothold na yan na na binibigay ng kaaway. Amen po ba? Pwede ninyong gawin yan, mga kapatid. Ang Diyos ang magbibigay ng katapangan, ng kalakasan sa inyo. Ang salita po ng Diyos. Amen. Nasa first verse, ano pa lang tayo? Ano na pong oras? 8:10 na. Kahit mag-overtime tayo. Pag-uusapan natin ng maayos ang salita ng Diyos para pag lumabas tayong lahat dyan, nauunawaan natin lahat ang narinig natin sa salita ng Diyos. Amen po ba? James chapter 1 verse 2 hanggang 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Consider it pure joy. Sabi po ng salita ng Diyos. James 1, chapter 2, verse 4, my brethren, sa King James Version po ito, count it all joy. Bilangin mo o i-considera mo na na kagalakan ang mga problema, ang mga pagsubok na nararanasan mo, hindi yung magdabog ka. O Ginoo, bakit makanyan? Ginoo, kung kailan po ako naging tapat sa inyo, bakit? That is a wrong attitude. Ang tamang pag-iisip, ang ganap na pag-iisip, kapag alam mo ang salita ng Diyos, Lord, salamat po sa problema, sa mga pagsubok na ito. Dahil sabi mo sa iyong salita, count all joy. Dapat magalak po ako dahil alam ko hindi naman ako ang makikipagbaka nito. Kayo po, Panginoon. Bibigyan ninyo ako ng kalakasan na nagmumula sa inyo para maging matagumpay ako. You are victorious. You are more than conqueror. Ang sabi doon sa inawit natin, you are champion. Amen po ba? O tiyak ko, mag-amen, hindi ba kayo sumasang-ayon? O mesyak kayo? Nauunawaan ho ba natin? Naiintindihan natin? Sa umagang ito, idiktik kang masalesi ang salita na ng Ginoo. Para hindi masasayang ang pagpunta po natin dito. Ito po yung kailangan natin. Mabuksan na yung kaisipan natin. Hindi yung tradisyon na pumupunta lang tayo dito, nakikinig lang tayo. Dapat, habang nakikinig ka, nauunawaan mo. Amen? Sumisiksik na yan. Nauukit na yan sa puso mo, sa isipan mo. At nagmamanifest na ang salita ng Diyos sa iyo, sa atin. Amen po ba? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ang sarap po, no? Ang dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ito po yung ginagawa. Ito po yung nagiging kasangkapan upang yung ating pananampalataya ay maging puro, maging ganap, maging wagas, 100% na magiging matatag. Yang mga problema na yan, yang mga pagsubok na yan, yan ang kasangkapan upang tayo ay maging matatag kapag napagtagumpayan po natin ang lahat na yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya
Kaya dapat po, kahit na nasa tahanan tayo, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, talagang ibibigay natin ng 100% yung ating kaisipan, yung puso po natin sa salita ng Diyos. Napakasarap po. Magbabasa ka pa lang, kahit na isang verse lang. Kapag nauunawaan mo, nagsasalita na ang banal na Espiritu sa iyo, ang dami niyang sinasabi para sa iyo. Unawang-unawa mo, damang-dama mo yung salita ng ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, tandaan po natin, hindi po para mahirapan tayo sa mga pagsubok na yan. Kung hindi, nagiging matatag. Yan yung nagpapatatag sa pananampalataya natin. Diyan nabubuksan yung kaisipan natin kung paano natin i-demolish, paano natin gagamitin ang mga salita ng Diyos. Yung authority na pinagkalaob sa inyo, sa bawat isa't isa sa atin. Yung power, yung divine power to demolish strongholds. Amen po ba? Yan po yung dapat nating maintindihan. Ano pa po ang sabi ng James chapter 13 verse 16? When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Kapag kayo po ay natutokso, walang sino man sa atin ang pwedeng magsabi na tinutokso tayo ng Diyos. Uulitin ko po, kapag tayo po ay natutokso o natokso, walang pwedeng magsabi sa atin na tinukso tayo ng Diyos. Ano po yung susunod na sinabi dyan? Sabi dyan, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Kahit na isa sa atin, hindi tayo tinukso ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung meron ka nasambit, kapatid, na nasabi mo, tinukso o pinabayaan o hinayaan ng Diyos sa akin ito, humingi ka na ng tawad. Dahil minak mo, sasabihin kong diretsahan sa iyo, minak mo ang Diyos. Parang sinabi mo sa Kanya, ala ka man palang kwenta. Ginoo. Amen po ba? Humingi na po tayo ng tawad. Meron pong consequence yan. Kaya ngayon, binubuksan ng banal na Espiritu ang bawat kaisipan po natin. To demolish strongholds, arguments, lofty opinions. I-demolish po ninyo. Sirain ninyo, durugin ninyo ngayon yan. Kung yan pa yung strongholds na nasa sa inyo ngayon. Yung mga footholds po, sirain na ninyo yan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Alam ko po, may ginagawa ang banal na Espiritu. Meron siyang pinapalaya sa bawat isa't isa sa atin. Even kayong mga nanonood sa inyong mga tahanan, ibigay ninyo ng 100% sa Panginoon ang inyong atensyon. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Ang bawat isa't isa po sa atin ay natutokso. Bakit? Bakit po? Dahil din sa ating kagagawan. Pinayagan natin eh. Noon po, nagtuturo po kami sa mga kapulisan. Yung moral values. Salita po ng Diyos. Napunta po kami dyan sa temptation, sa tukso. May nagtanong, Pastor, paano po yun? Kapag ang tukso, ang palay, ang lumalapit sa iyo. Dahil pilosopo po yun. Yun po yung binigay ni Satanas na parang totoo, pero hindi siya totoo. Kasinungalingan po siya. Humingi po ako
ng wisdom sa ating Panginoon. Lord, Holy Spirit, bigyan mo po ako ng ganap, eksaktong sagot sa tanong po ng kapulisan na ito. Ang binigay po ng ating Panginoon ng Banal na Espiritu, yung sa Genesis chapter 1 verse 26. Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Hindi ba sa wangis niya? Image and likeness ng ating. Yun po ang sinabi ko sa kanya. Sir, hindi po tayo nilalang ng Diyos na isang manok. Nilalang ka, isang tao ka sa wangis ng Diyos. Hindi po siya nakakibo. That is how to demolish strongholds. Hindi yung sa karunungan ng tao, karunungan mo, sasagutin yung mga ganon na tanong. Yung po ay tanong ni Satanas. Para kutsain ka. Hiningi ko ang kasagutan sa ating Panginoon. Kaya yun na ang binigay niya, yung Genesis 1:26 na yan. Tahimik ang lahat. Kapag ang salita ng Diyos ang ginamit natin, tandaan po ninyo, walang magagawa si Satanas. Madidimolis. Mababasag, mawawasak, madudurog yung kanyang purpose na gusto niyang gawin. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. Kapag yan po ay lagi mong inilalagay sa isip mo, kagaya ng mga rapists, mga magnanakaw, ano po, mangyayari na po yan. Nandyan na yung desire ng laman mo na gagawin mo na. Ayaw mo na yung iniisip mo na lang. Pero gusto mo gawin mo na. Kaya yan po, ano po sinabi? When, sabi niya, it is full grown, gives birth to death. Ano yung sinasabing kamatayan dito? Kamatayan ba ng physical nating katawan? Kamatayan po ng espiritu natin. Kaya nga, don't be deceived. Huwag kayong palinlang. My brothers and sisters. Naunawaan po natin. 1 Peter chapter 1 verse 6 7, ang sabi po, so be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while, these trials will show that your faith is genuine. Kapag napagtagumpayan mo ang lahat ng mga trials, ng mga pagsubok na yan, hindi ka sumuko. Kahit na hirap ka, ang sabi po dyan, it is being tested as fire test and purifies gold. Parang isang ginto o higit pa sa ginto ang pananampalataya po natin. Kapag ito ay pinupuro, nililinis ng mga problema na yan, ng mga tukso na yan, ng mga pagsubok na yan, at pag natagumpayan mo yan, ikaw ay tumatatag sa iyong pananampalataya. Nagiging puro ngayon. Nagiging ganap ang iyong pananampalataya. Kaya ikaw ay nag-generate ng liwanag sa iyong mga kabatiran, even sa mga unbeliever. Nakikita nila yung faith mo, yung Diyos natin dito sa Calvary Temple, na isang Diyos na buhay. Amen po ba? Ito po, ganyan. Though your faith is far more precious than gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring so much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Tingnan po ninyo yun. Makapagbibigay pala ito ng papuri, ng kagalakan. Ano po? Sa pagdating ng ating Panginoon, hindi ba ninyo inaasam yan? Yun pala, kapag naging tunay, naging puro, naging matatag ang aking pananampalataya, hindi ako sumuko, nagpatuloy pa rin ako sa aking pananampalataya kahit na ganito ang nangyari sa aking buhay, sa aking pamilya. Ito pala yung gantimpala na mararanasan ko pagdating ng aking Panginoong Yesus. Pansamantala lang po ang lahat dito. Sa atin, ang 120 years, matagal na. Hindi po sandali. Mas matagal po yung eternal. Kasi eternal siya.
Panghabang buhay na yan. Wala nang balikan dito. Yung mararanasan mo sa langit na kapayapaan hanggang yun, mararanasan mo. Yun dito, panandalian lang po lahat. Tandaan po natin. Amen po ba? Kaya, paano natin paglalabanan po yung temptation? Number 1, ang haba po ng introduction ko. Ano po? Naunawaan ho ba ninyo yung introduction? Naunawaan ho ba natin? Hindi po ako makikimi na mag-overtime tayo ngayon. Ang gusto po ng banal na Espiritu, maunawaan ng bawat isa't isa sa atin kung ano ang kanyang mensahe sa umagang ito sa bawat isa't isa sa inyo. Amen po ba? Walang kwenta ang oras. Kung tatapusin ko ito, bibilisan ko ito, pero hindi nyo nauunawaan, pananagutan ko sa akin. Una po, paano po natin papaglalabanan ang temptation? Watch and pray every day. Ano ho ba yung ibig sabihin ng watch? Magmasid ka, bantayan mo. Sino? Yung kapwa mo ba? Hindi. Bantayan mo yung sarili mo. Bantayan mo yung sarili mo. Ano ba yung nangyayari ngayon na nakaka-apekto sa iyong pananampalataya? Ano ba ang sinabi dyan? Watch and pray. Hindi lang yung bantayan mo, manalangin ka. So that you will not fall into temptation. Upang hindi ka bumagsak o matukso sa anumang mga klase ng tukso. Pag tayo po, hindi natin binabantayan ang sarili natin. Parang sa sarili natin, ay alam ko na yan. Matatag ako. Kayang-kaya ko yan. Doon. Yun na ang umpisa ng pagbagsak mo. Masyado ka nang mayabang. Nagmamayabang ka na. Yun ang nakita ng kaaway, kaya doon ka niya titirahin. Watch and pray. Manalangin ka, magdasal ka upang hindi ka matukso. Upang hindi mo maisip na bumigay sa iyong pananampalataya. Kaya nga, watch and pray that you will not fall into temptation. The Spirit is willing. Yung Espiritu po natin, talagang gustong-gusto niyang sumambayan, magbasa ng salita ng Diyos. Pero ano nangyayari? But the flesh is weak. I-demonize natin ito. But the flesh is weak. Hindi ako mahina. Hindi ako talunan. In the mighty name of Jesus. Amen po ba? Ikaw, Satanas, yaang binabato mo sa akin na katamaran, in the mighty name of Jesus, binubunot, dinudurog, winawasak ko yan sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Meron akong authority, meron akong divine power, Satanas, tandaan mo yan. Panuruya, idikdik yan. Amen po ba? Yan yung attitude natin bilang mga tunay na mananampalataya. Hindi yung kapag sinabi niyang matamad na ka, matutod ka, mapagal ka, matutod na kapintok yan, me. Dapat nadidemolish natin yan. Na-overcome natin yan. Amen? Mark chapter 9, verse 28-29. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Ano po? Ito po ay isang kwento. Kung bakit po dito yung isang bata na inaalihan po ng masamang espiritu. Maliit pa lang po siya. Marami na pong pinag-pray ang mga disipulo dito. Pero ito, nagkaroon sila ng problema. Ayaw matanggal, ayaw umalis yung masamang espiritu. Kaya nagkagulo po rito. Dumating ang ating Panginoong Jesus, lumapit ang mga tao. Tinanong ng ating Panginoong Jesus, ano yung nangyayari?
Ito po, dinala ko itong anak kong ito para po yung masamang espiritu to ay umalis. Pero hindi po nila matanggal, hindi makaalis. Dalhin ninyo dito. Kailan pa ba yan? Ito pong espiritu, pag sumanib po sa aking anak, bubulaya asbok. Naninirik ang mata. Mangisay yan. Ano po? At pagkatapos, ano po yan? Tinatapon niya sa apoy at sa tubig, pinapatay niya yung bata. Ano po? Kaya nga, ano ang sinabi ng ating Panginoon? Binalayas niya po. Napalayas niya. Kaya nga, yung mga disipulo niya, Jesus, bakit kanina kami ayaw sumunod nung espiritu na yan? Ano po ang sabi ng ating Panginoon? This kind can come out by nothing but prayer and fasting. Ano po ang kahalagahan dito ng prayer and fasting? Lalo na yung fasting. Pag nagpapas po tayo, nag-aayuno tayo, nagliliban tayo ng 1 meal o 2 meal sa isang araw. Hindi lang po pagkain ang pinag-uusapan dito. Kung hindi pati po yung panonood natin sa television, sa mga cellphone po natin. Tatanggalin po natin yan. Para itong laman na ito ay mapasunod natin sa mga spiritual na bagay sa salita ng Diyos. Dahil ito po, kapag hindi natin talaga kinontrol ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kakainin niya tayo. Maghahari ang laman na ito. Kung nararanasan po ninyo yan, magiging hipokrito po ang bawat isa't isa sa atin kung hindi natin nararanasan yan. Yung laman yung naghahari. Huwag ka na mag-per-service. Matulog ka na muna. Laman po yan. Huwag mo nang ibigay yung offering mo, yung tithes mo. May pangangailangan ka, magbabayad ka ng ilaw, ng tubig, ng renta bukas. Laman yan. Yan yung gusto ng laman. Kaya ngayon, kapag nananalangin ka ng mataimtim, ng may pag-aayuno, itong katawan na ito, itong laman na ito, pinapatay mo. Sinasubmit mo. Ipinapailalim mo. Amen po ba? Kaya nga, napaka-importante po na nauunawaan natin. Ang fasting hindi lang po yung lilibang ka sa anuman klaseng masasarap na pagkain na gusto mo. Lahat. Tatanggalin mo yan. Para itong laman na ito masanay. Kaya nga po ini-encourage, ano sabi ni Pastor Manny, kahit na 1 meal lang. Ini-encourage po namin kayo. Napaka-healthy pa po sa katawan po natin. Mararanasan mo po ninyo yan. Hindi lang sa spiritual, pati sa physical, mararanasan mo yung kabutihan na ibinibigay ng fasting. Lalo na sa ating spiritual. Kapag yan po ay nagawa natin, ano po ang sabi dito? This kind can come out. Ano po? Pwede silang umalis. Bakit? Dahil yung buong pagkatao mo submitted sa ating Panginoon. Patay yung laman mo. Hindi nag-ahari ang laman. Tandaan po natin, yung laman napakalakas. Weak, sabi nga, weak. Mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya nga kailangan natin ang salita ng Diyos. Habang nagpapasting ka, salita ng Diyos ang kinakain mo naman. Hindi ka magugutom. Hindi ka magkakasakit. Hindi mo mararamdaman yung panghihina. Bakit? Salita ng Diyos ang kinakain mo. Ano po ang susunod? Luke 18:1. One day Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. Lagi po sinasabi dito, always pray, never give up. Ano man yung mga klase po na problema na yan. Pray, pray, pray until something happen. Amen po ba? Napaka-importante ng pananalangin, ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pagpapasting po natin para itong katawan natin, itong laman na ito ay bumagsak, matalo.
at maging malakas sa salita ng Diyos. Amen. Pangalawa, paano natin mapaglalabanan ang temptation? Imitate Christ in your life. 1 Peter chapter 2 verse 21, For God called you to do good. Kaya nandito po kayong lahat. Nakilala ninyo ang ating Panginoong Hesus. Ito yung isang layunin na gusto niyang mangyari, makita sa atin. To do good. Hindi yung sa sarili mong kakayanan. Lahat ng mga pinaggagawa natin sa sarili nating kakayanan, wala pong kwenta yan. Basura lang po yan sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yan. Kaya ngayon nakakagawa tayo ng mabuti dahil yan sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang Diyos po natin ay mabuti at gumawa ng mabuti noong nandito po siya hanggang ngayon. Ano po ang sinabi dito? Even if it means suffering, gumagawa na tayo ng mabuti. Kuminsan tayo mismo, tapos sinisiraan ka pa. Kuminsan hindi pa sila marunong magpasalamat. Kuminsan na, yung masasaktan ka, kulang niya pa, dagdagan mo eh. I-rebuke mo na yung agad kanita. I-rebuke mo na, ituwid mo siya. Parang nung minsan ako po, ganyan. Binigyan ko na. Dagdagan niya, kulang niya kasi mamayad kong kuryente. Nasyak po ako. Kapatid, Kenny, lumapit ka, Kenny ako. Maraming nakakarinig. Isto ngayad ka, ating memeke ka, mumunan dili, pasalamatan me ingino. Pangadwa, itang tao. Biyasa kang pasalamat. Ano ba itang sabihan me, dagdagan me, uling pamayad. Bakit responsibilidad ko? Para di nanda kang pamayad sulo? Dapat ituwid po natin sila. Kaya nga nakilala natin ang ating Panginoon eh. Tayo yung magiging ilaw. Dapat tayo nag-generate ng liwanag. Para maunawaan nila na merong isang Diyos. Lumapit ka king Ginoo. Manyan ka king Ginoo. Amen po ba? Hindi lang yung bibigyan natin. Kung may pagkakataon pa rin na matagal na naka-stop yung sasakyan mo, kahit nakapurit, kahit nakaunti salita ng Diyos, magre-rema sa Kanya yon. Hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kwenta, kabuluhan. Titi mo sa Kanyang puso po yan. Ano po ang sabi dito? Kahit na nahihirapan tayo, just as Christ suffered for you. Si Jesus, marami rin pong pinagdaanan ng kahirapan. Kaya kung paano siya, kung ano yung nangyari sa Kanya, ano yung na-experience niya, ganun din po tayo. Yun lang ang pinag-uusapan dito, ang ating Panginoong Hesus, na pagtagumpayan niya po ang lahat na yan. Kaya dapat, bilang mga anak niya, dapat tayo ay mananagumpay din. We are victorious. We are more than conqueror. He is your example, sabi nga dyan, and you must follow in His step. Amen po ba? Dapat sundin natin yung Kanyang mga yapak. Yung Kanyang mga halimbawa, hindi po natin pwedeng sabihin, kapatid, mo ko, lalawin na. Nung nanay itang gagawang ko na. Pag ganyan ang sinabi mo, ang ibig sabihin, may ginagawa kang milagro sa buhay mo. Kaya ayaw mo, wag mo akong gayahin. Meron kang milagrong ginagawa sa buhay mo. Pero si Paul sinabi niya, imitate me. Ano po? Gayahin po ang salita po ng Diyos. Sabi ni Pedro, gayahin mo o sundan mo ang lahat ng mga yapak. Nino? Yapak ko ba? Hindi. Yapak ni Kristo. Yung mga halimbawa niya. Kaya nga po dito, example, halimbawa po, noong ang ating Panginoong Hesus, 40 days, 40 nights siyang nag-ayuno. Pagkatapos niyang nag-ayuno, dinala siya ng banal na espiritu doon sa ilang. At doon sa ilang, nandun, nakaabang si Satanas. Doon niya tinukso ang ating Panginoon. Ang sabi niya, kung ikaw nga anak ng Diyos, ito ngang bato na ito gawin mo nga tinapay. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Ano yung binigay niyang magandang halimbawa dito? Ano ang ginamit niya?
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano ang gustong ipaunawa, ipakita, ipaalam, ipaabot sa atin sa magandang halimbawa ng ating Panginoong Hesus dito? Sa bawat tukso, ang gagamitin natin ay yung authority, yung divine power na ipinagkaloob ng salita ng Diyos. Ano yun? Ang salita ng Diyos. Ephesians chapter 6. Yung baluti, armor of God, yun ang gagamitin po natin. Amen. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos na maunawaan natin sa umagang ito. Ulit-ulit po yan. Magbuhat kanina nag-umpisa ako. Dahil kaninang nananalangin po ako sa baba. Hindi ko po alam. Naguguluhan ako. Lord, ining espiritong manggugulong ini, inaano niya yung isip ko. Pagkatapos doon sa verse, yung sa prayer sa po natin nakalagay doon, be still. May rebuke ko. Wabing, dapat magkalmante ko. Bakit? Uling ika-ingkimot aluhaya ko. Kaya sinasabi ko na sa inyo ngayon, mag-o-overtime tayo. Baka magdikit ang second service. Para maunawaan lang po ng bawat isa't isa sa atin, ano ang mensahe ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo umupo dyan para makinig, tandaan po ninyo yan. Ngunguyain ninyo, lalasahin ninyo, nanamnamin po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Kahit na masakit, ito yung magpapalaya sa inyo. The truth will set you free. Amen po ba? Para itong church na ito, ang bawat isa't isa sa atin, ay magiging matatag. Hindi na tayo kayang pagtawanan, paglaruan ni Satanas. Naiinis na ako. Napapagod na ako sa ginagawa niya sa bawat isa't isa sa atin. Kung may naroon ka na naririnig na ganito, bumabagsak sa kanilang pananampalataya. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Buksan mo yung puso mo. Kung ang sinasabi ng Espiritu ng kaluluwa mo, hindi totoo yan, i-rebuke mo na ngayon, kapatid. Demolish that by the divine power na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Rebuke it in the mighty name of Jesus. Wala siyang karapatan sa iyo, kapatid. Hindi ka niya dapat mapaglaruan. Hindi ka na dapat bumabagsak. Kahit doon lang sa maliit na problema, hindi ka dapat babagsak. Victorious ka, righteous ka, blessed ka. You are saved. Niligtas ka nino ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po ninyo yung krus. Makapangyarihan yan, hindi display yan. Yan po yung katunayan kung paano tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Pinakita na ng ating Panginoong Hesus. Siya yung pinakamabuti na halimbawa na dapat nating tularan. Kaya si Paul nasabi niya, gayahin mo. Kaya nga po, sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 12, therefore, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Tayo po ay nakapaligid, surrounded by huge crowd of witnesses. Sino po yung huge witnesses na ito? Yung mga naunang mga mananampalataya na nagtagumpay, na natili, na kahit pinugutan sila ng ulo, kahit na nilagari pa sila, kahit na binato pa sila, habang buhay po sila, namatay sila para kay Kristo. Nanatili silang tapat sa ating Panginoong Hesus. Yan po yung mga crowd of witnesses. Kaya dapat tayo, tularan din natin sila. Amen po ba? Hindi lang yung wala kang pera, wala kang pambayad ng kuryente bukas. Yung faith mo, nangihina ka agad. Nag-wave ka agad. Sabihin mo sa sarili mo, ang Diyos mo
ay great provider. Siya ang magpo-provide niyan. Napakarami po ng mga testimony every Wednesday ang naririnig natin dito. Bakit sa kanila? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Bakit sa kanila nangyayari ang salita ng Diyos? Bakit? Dahil yung faith nila hindi po nanghina. Kahit na anong problema ang kanilang naranasan, pinanghawakan nila, nirebuke nila si Satanas. Kaya maging matatag sila, nag-generate sila ng liwanag. Kaya tayong lahat na nakakarinig, na-encourage tayo. Lumakas yung pananampalataya natin, naging matibay tayo. I encourage you to attend our push every Wednesday. Dito po natin maririnig kung paano makapangyarihan sa bawat buhay ng ating mga kapatid ang salita ng Diyos. Kaya tanggalin natin, ano yun? Yung mga nakapagbibigay ng kabigatan sa ating pananampalataya. Yung mga kasalanan na tinatago mo pa sa iyong puso. Isuko mo yan sa ating Panginoon. Yung mga unbelief, yung fear. Isuko mo sa ating Panginoon yan. Yan yung nakapagbibigay ng kabigatan. Bakit hindi ka umuusad sa iyong pananampalataya? I-demolish mo, kapatid. Ulit-ulitin ko, binigyan tayo ng power ng ating Panginoon. Authority. Ano ang sinasabi? To trample on snakes and scorpions. Apakan mo, durugin mo. And to overcome all the power of the enemy. Lahat ng kapangyarihan ng kaaway. And nothing will harm you. Panghawakan mo yan. Hindi ka sasaktan. Hindi ka pwedeng saktan ng kaaway. Amen po ba? Maging matatag tayo. Tayuan natin ang salita ng Diyos. Yung mga kapaguran natin na yan na pagpunta natin dito, yung pagbibihis ninyo yan, talagang bigyan ninyo ng kahalagahan yan. Ibinigay ninyo sa ating Panginoon yan. Para sa ating Panginoon. Ibigay mo ng 100% yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Panghawakan mo. Uulit-ulitin ko ito. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Hindi lang yung kapag nandiyan kasama sa masaya mo o sa gana ka, doon ka lang nagpupuri sa Diyos. Kahit na doon sa kahirapan, consider it pure joy. Amen. Diyan natitest ang faith natin. Nagiging matatag. Kaya pag tumayo ka, tinestimony mo ang ginawa ng Diyos. Very powerful. Nakita ng mga kapatid natin. Totoo, buhay ang Diyos ng Calvary Temple. And let us run with endurance the race God has set before us. Magpatuloy lang po tayo, magtiyaga tayo, magbata tayo. We do this by keeping our eyes on Jesus. Kanino tayo titingin? Kanino tayo titingin? Kay Jesus. Pag sumagot tayo with firm, katatagan, sigurado tayo. Kay Jesus. Para si Satanas, alam niya na nakatingin ka, nakatuon ang iyong pananampalataya, ang iyong mata sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Yan yung dapat makita ng kaaway sa atin. Matatag tayo, matapang tayo. Kahit na ikaw sasabihin niya, nagkasala ka, nakagawa ka kanina. Oo, Satanas. Pero lumuhod na ako, humingi na ako ng tawad sa aking Panginoon. Unahan mo na. Hindi yan, ay nakapasimba. Hindi ganyan, kapatid. Yung luma mong pagkatao, wala na yan. Yung bagong pagkatao mo na pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nasa sa iyo na. Kaya dapat, yan yung nangingibabaw. Yan yung nakikita mo sa iyong sarili. Amen. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross. Pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus
Lahat ng mga kahihiyan, tinanggap po ng ating Panginoon. Kaya nga sa Isaiah, kung babasahin po ninyo, mababasa ninyo doon, hindi mo na maitsurahan kung tao nga ang Diyos. Hindi mo na ang ating Panginoong Yesus. Hindi mo na maitsurahan. Talagang punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng iba't ibang klaseng sakit. Nung kahihiyan. Para sa atin yon. Hindi niya inantala. Hindi niya sinabi sa sarili niya, Ama, makarina yung tsura ko. Pero binata po ng ating Panginoong Yesus yun. Alang-alang sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Kaya nga po dito, disregarding its shame, now He is seated in the place of honor beside God's throne. Pag tayo po ay nagtagumpay nito, ganito rin po ang mangyayari sa ating mararanasan natin. Makakasama natin ang ating Panginoong Hesus doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. 1 Corinthians 11:1, ito po yung sinasabi ko kanina sa inyo na lagi kong paulit-ulit. Imitate me just as I also imitate Christ. Ito po ay sinasabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Korinto. Kristiyano na po ito. Imitate me, ang lakas ng loob naman ni Paul na magsabi nito. Mayabang ni Paul kung sa sarili nating kaalaman, pangunawa, hindi ba sasabihin mo? Kung sasabihin ko sa inyo, gayahin ninyo ako. Bakit, Pastor? Pakyapusan da ka? Sigurado. Merong magsasalita niyan. Pero ano ang sinasabi ni Paul dito? Gayahin mo ba siya doon sa kanyang kayabangan? Doon sa kanyang naging kasalanan? Doon sa ginawa? Hindi. Kung paano siya binago ng ating Panginoon. Kung paano niya sinusunod, ipinamumuhay ang salita ng Diyos na kahit anong klaseng mga pagsubok ang nangyari sa kanya, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Kahit na pinagmumura pa siya, kahit na nandun pa siya, ikinulong siya doon sa ilalim ng kulungan na puno ng dumi ng tao. Hindi siya sumuko. Nagpuri pa rin siya sa ating Panginoon. Ito yung gusto niyang ipahiwatig sa atin. Ito yung gusto niyang isundan natin. Imitate me as I imitate you. Kahit na ibaya yung coronavirus na yan, na sinasabi nila na deadly na yung virulent niyan, hindi tayo matatakot. Kung paano ang ating Panginoong Yesus, pinagtagumpayan niya yan, mapagtatagumpayan din po natin yan. At pinagtagumpayan na natin yan last year pa. Nakaramihan sa atin ay nagkaroon ng, sige po, nagkaroon ng COVID-19. Na-experience natin. Na-experience ko. Na-experience ng mga pastor natin, si Pastor Manny. Na-experience ko po yan. Kung paano yung sinasabi nilang, hirap na hirap kang huminga, pero nanatili lang ako sa salita ng Diyos. Pinanghawakan ko na siya yung pinagmumulan ng aking buhay at hindi pwede akong kunin ni Satanas. Ang Diyos lang ang magsasabi kung kailan, hanggang kailan ako nabubuhay. Nabuhay ba ako? Nabuhay, buhay na buhay, nagsasalita sa inyong harapan. Bakit? Pinanghawakan ko ang salita ng Diyos. Buhay siya, kaya niya akong pagalingin, even to the point of death. Pinagmamayabang ko ito, yung ginawa ng aking Panginoong Hesus sa buhay ko. Pinatunayan niya na kayang-kaya niyang durugin ang COVID-19. Lahat po ng symptoms, sasabihin ko sa inyo, nasa sa akin. Lahat. Kaya nga sabi ni Pastor Manny nung nagkukwentuhan kami, nasa hospital po siya, Koy, nung palawi ka, i-intubate na kang agad. Alam mo ba ninyo kapag na-intubate ka, ang lungs mo, nagdidepende lang doon sa ventilator na yan. Hindi nagagana. Kaya nga yung iba sinasabi nila, dapat yung pag na-intubate ka, hindi 70% na umaasa yung lungs mo doon sa ventilator. Kaya binababa nila yan, dapat maging 40% para yung lungs mo, siyang mismo ang nagtatrabaho. Siya yung humihinga. Siya yung nag-ano ng hangin sa iyo. Alam po ninyo, masakit talaga yun. Kapag umuubo ako, talagang binubugbog ko po ng matindi. Hindi lang po yung ganyan. Talagang ganyan po, malakas. Pati ulo ko, sinasabunutan ko po. Kapag tinanggal ko na yung kamay ko, may mga buhok yan.
Pero bawat ubo ko po, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I am healed, I am healed. Pinanghawakan ko po ang salita ng Diyos. Pwede ko bang sabihin sa inyo na imitate me as I imitate God? Pwede po. Sa pananampalataya. Kaya ganito po kami kabold, katapang na sabihin sa inyo, buhay ang Diyos natin. Number 3, never give the devil a foothold. Huwag po ninyong hayaan o bibigyan ng anumang siwang foothold. Ano po? Ang Satanas, si Satanas, ang kanyang mga demonyo. Ephesians chapter 4, verse 26-27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Kapag kayo po ay merong hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan sa bahay, o sino man, huwag ninyong hahayaan na lulubog ang araw o matutulog kayo o matutulog tayo na nandyan, dala-dala po natin yung galit. Dapat ayusin po natin. Dahil kapag hindi po natin ginawa, ito po yung magiging foothold. Ito po yung siwang, yung pamamaraan na gagamitin ng kaaway para kapag nakapasok siya sa iyo, ang galit na yan, yung unforgiveness na yan, ay magiging stronghold sa iyo. At makikita mo, pag naging stronghold yan sa iyo, nakikita mo pa lang yung taong yung kinaiinisan mo na yan. May tatas na kapresyon. At baka yan pa yung ikamatay mo pag tumaas ang presyon mo. Baka mapatid pa yung ugat mo sa ulo. Kung inayos mo yan, dahil Kristiyano ka nga, na-discern mo kaagad kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ni Satanas. Na-discern mo kaagad, ni-rebuke mo, ginamit mo yung authority mo, ginamit mo yung divine power mo to demolish the strongholds. Yung argumento, yung lofty opinion, may kapangyarihan po tayong pinakahuli nun. Ang sabi po doon, para sumunod, gawin mo, mapasunurin mo ang lahat ng mga kaisipan kay Kristo. Kaya ito po yung sinasabi, never give the devil a foothold. Ephesians chapter 4, verse 27, do not give the devil a chance. Sa GNB version po yan. Ephesians chapter 4, verse 27, sa ERV version naman, don't give the devil a way to defeat you. Paano ka matatalo ni Satanas? Kapag pinagbigyan mo siya. Kapag pinahintulutan mo siya na pumasok sa iyo. Kaya nga po sabi ko, kapag mayroon ka ng nararamdaman sa iyong sarili, nararamdaman mo na masakit yung ulo mo, para kang lalagnatin, para kang sisipunin, huwag mo nang bibigkasin. Ang bigkasin mo ang salita ng Diyos. I-rebuke mo siya kaagad. Mo sasabihan, masakit ko buntok. Masakit ko katawan. Wala mo lagnat ko. O kung ano yung sinabi mo, ano ba yung sinabi ng salita ng Diyos sa Numbers? Gagawin ko kung ano yung narinig ko na sinabi mo. Kaya nga, ano ang dapat lalabas sa bibig natin? Ano po yung dapat? Para ma-demolish yan, ang salita ng Diyos. Amen po ba? 2 Corinthians chapter 10, verse 3 up to 5, ito po yung sinasabi ko sa inyo. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Pakisabi nga po, to destroy strongholds. Laksan po ninyo para marinig ni Satanas. To destroy strongholds. Paalala po ninyo sa kanya yan. Kapag kayo tinitempt niya, tinutokso niya, meron kang divine power. Meron kang authority. Amen po ba? Kaya yung pakikipaglaban po natin dito sa mundong ito, hindi po katulad ng pakikipaglaban nila na may hawak tayong baril. M16, M14, M13, M12, 45, 46, 38, 39. Wala po tayong hawak na ganyan.
ang hawak po natin, ito po yung ating sandata. Ang salita po ng ating Panginoon. We destroy arguments and every lofty opinions raised against the knowledge of God. Yung kumukontra, yung lahat ng mga salita, mga pangungusap na mayayabang na hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian o kumukontra sa salita ng Diyos, kayang-kaya nating itong sirain. Amen po ba? At ano po ang sabi? And take every thought captive to obey Christ. At binibihag natin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen po ba? Unang-una dapat natin pasunurin yung kaisipan natin. Dapat matransform, ma-renewed ang salita, ang isip po natin sa salita ng Diyos. Number 1 po yan. Itong isip na to dahil ito ang laging tinitira ng kaway. Ito po yung battleground natin. Kaya dapat kaya natin pasunurin ito sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon, mag-umpisa ngayon. Dahil winasak na natin. Winasak natin yung strongholds, yung mga argumento, yung lofty opinion, at alam natin na meron tayong authority. May divine power tayo. Ngayon, sa oras na ito, sa sandaling ito, wala nang kapangyarihan si Satanas na para paglaruan ang bawat isa't isa sa atin. Tayo ay mananagumpay. We are more than conqueror. We are victorious in the mighty name of Jesus. Panghuli po, tayo po ay magre-review. Tama-tama, tinanggal nila yung oras doon. Hindi ako na-pressure, hindi ako na-i-stress. Kaya dito na lang ako tumitingin. 9:03 na pala. Sige po, mag-review na tayo. Salamat sa inyo. Paano po natin paglalabanan ang tukso? How to fight temptation? Number 1, watch and pray every day. Amen po ba? Naunawaan natin ito. Watch and pray. Bantayan mo ang sarili mo. Amen po. At manalangin ka araw-araw. Imitate Christ in your life. Amen. Kaya ngayon pwede mong sabihin sa pamilya mo, anak, miss, mahal, imitate me as I imitate Christ. Bakit? Kasi demolish na, wasak na yung matagal na foothold, na stronghold ng kaaway na sinasabi niya, ko, takyapusan. Born again na ka. Kristo at syukya ka. Dapat, nung nanoyay Kristo, ikamurin ita. Kaya sabi mong yan, imitate me. Pakyapusan mo ko. Kaya ka na akong pananampalataya kang Kristo. Amen. Never give the devil a foothold. Didinan. Huwag ninyong bibigyan kahit na siwang ang kaaway natin. In the mighty name of Jesus. Rebuke mo. Amen. Isara mo. May susi kayo. Tandaan po ninyo yung Matthew chapter 16. Yung susi na yan, gamitin po ninyo. Sinasaraduhan kita, Satanas, hindi ka na kahit kailan makakapasok sa buhay ko. Ang sinara ng Diyos kahit kailan, hindi niya pwedeng buksan. Ang binuksan ng Diyos, hindi niya kailan pwedeng isara. Tandaan po ninyo yan. Salita po ng Diyos yan. Very powerful ang salita ng Diyos. Amen po ba? Last verse, sa James chapter 1 verse 12, great blessings belong to those who are tempted and remain faithful. Ano po ang sabi? Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Great blessing. Tingnan po niyo yung naghihintay sa atin ng blessing. Ano po? Kapag tayo ay nanatiling matatag, kapag tayo ay nagpatuloy sa ating pananampalataya in spite of mga trials, mga problems na ating pinagdadaanan, ang sarap pala, great blessings belong to those who are tempted and remain faithful. After they have proved their faith, God will give them the reward of eternal life.
Ito pala yung naghihintay sa atin, yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, malapit na tayo sa finish line. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Susuko ka pa ba? Dapat hindi. Manindigan ka ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ka susuko. You are not loser. You are not defeated. You are more than conqueror. That is the Word of God. Amen. Kaya nga po, ang sabi diyan, after they have proved their faith, kapag napatunayan natin yung pananampalataya natin, God will give them the reward of eternal life. God promised this to all people who love Him. Sino po yung nagmamahal sa ating Panginoon? O kay Nana, o tayo makukumbinsi. Sino po yung nagmamahal sa ating Panginoon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos ngayon, very powerful. Alam ko, doon pa lang sa prayer room, sinabi ng banal na Espiritu, meron siyang dinurog, meron siyang winasak na stronghold sa bawat isa't isa sa atin ngayon. At nasa sa inyo po yan. Nasa sa inyo yan. It is your choice. Alam po ninyo, para mangyari yan, tanggalin po ninyo, kayo mismo, tanggalin ninyo, in the mighty name of Jesus, yung mga strongholds na yan, na nasa inyong kaisipan, nasa sa inyong mga puso pa. At makikita ng kaaway, hindi ka na basta-basta ngayon. Ikaw ay isang tunay na mananampalataya na kahit anong gawin niya sa iyo, hindi kanya kayang patumbahin at hindi kanya kayang pasukuin, kapatid. Siya ang dapat sumuko, siya ang dapat tumumba, hindi tayo, tayong mga anak ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tatanggap ng ating banal na communion.